Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapahala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang Miyerkules ng Abo. Sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tulad ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng pagbabago ng puso't isip. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga salita ni Propeta Joel ay panawagan at pagpapahayag na dapat tayong magbalik sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpanihunuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at purihin ka sa gitna ng madla. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin sa kasalanan. Ang Kwaresma ang panahon kung kailan dapat tayong higit na mapalapit kay Jesus na tagapagligtas ng sangkatauhan. Tinatawag tayo ni San Pablo na malugod nating tanggapin ang kaligtasang handog ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhig sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat.
kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, tulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, Miyerkules ng Abo, ang simula ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So, ibig sabihin ng Kwaresma ay 40 days, 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko o Misteryo Pascual, yung pagpapakasakit, kamatayan, at pagkabuhay. So 40 days, ganun kahaba, ganun katagal, dahil napaka-espesyal ng ating paghahandaang pagdiriwang. So, kung ito ang simula, handa ba talaga tayong maglakbay? Kasi tayo ay nasa papasok tayo sa paglalakbay. So, kung maglalakbay tayo, ibig sabihin, kailangan at mahalaga na
kinukondisyon na natin ang ating mga sarili. Kaya ba natin? Baka mamaya, simulan natin, wala pa sa kalahati, makalimutan na natin, tumigil na tayo, sumuko na tayo, hindi tayo makakarating doon. At hindi rin naman pwedeng sinimulan natin, tapos makikita lang tayo sa dulo na. So meron tinatawag sa atin, no? Yung paanyaya sa atin na sa loob ng 4 na araw na ito ay paghandaan natin. Pero gaya po ng mga narinig natin, dahil nga ang panahong ito ay panahon na ibinibigay natin, no, sa ating mga sarili na tayo po ay magbalik loob sa Diyos at makakapagbalik lang tayo kung tayo mismo ang aamin sa ating mga sarili na mayroon tayong mga dapat na pagsisihan. Kaya nga yung repentance, no, yung pagsisisi natin, yung pagbabalik loob natin sa Diyos, alam ba natin o kumbaga handa ba talaga tayo? Dahil ang pagpapalagay ng abo sa ating mga noo ay wag na nating husgahan ang ating mga sarili, lalong-lalo na wag na nating husgahan ang ating kapwa dahil kapag nagpalagay tayo ng abo, yan ay nagpapahiwatig na sinasabi natin, ako ay makasalanan. Ako ay may kasalanan. So, hindi lang tayo nagpapalagay ng abo para sumunod lang sa tradisyon o makiuso lang. Hindi nagpapalagay tayo ng abo at mamaya pag uwi ninyo, makikita kayo ng mga tao. May dungis o may dumi sa ating mga noo, naririyan ng mga abo, pero yan ay palatandaan na ng atin pong pagsisisi. Pero ulitin natin, no? Sinasabi sa atin dito, huwag maging pakitang tao lamang. Huwag paimbabaw. Kasi, minsan, tingnan natin, magpapalagay tayo ng abo. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin sa araw na ito? Handa ka bang magtiis? Sa umpisa ng panalangin natin, sinasabi na tayo ay papasok at handa nating tanggapin ang pagtitiis ng kagutuman. So, hindi pwedeng mamaya pagkalagay ng abo, diretso sa kain. Asa ng pag-aayuno? Yung pagtitika, yung pagtitiis. So, handa ba kayo? Handa ba tayo? Baka makalimutan agad natin. Kain ng kain. So, bahagi yan, nang hinihingi sa atin. Kaya mo bang magtiis? Lalo na kapag sinabi natin na, ay hindi ako kakain, doon ka naman mas makakaranas o makakaramdam na, bakit ganun? Gutom na agad ako. Dati naman hindi ka talaga kumakain. Pero bakit ngayon, gutom ka na? Kapag nakaranas ka ng gutom, ano ang dapat gawin? Magdasal. Kaya nga yung pag-aayuno, lagyan mo ng panalangin, at kung kapag nakaya mo na, doon ka gagawa para sa iyong kapwa ng kabutihan. So, tingnan natin, okay, hindi ako kakain, nagugutom na ako. O magdadasal, ipagdarasal, nandiyan na yung pagkain. Answered prayer ba yung dasal mo? Hindi. Yung dasal mo ang magbibigay ng lakas ng loob sa iyo para yung pagkain na dapat mong kakainin ngayon ang ibabahagi mo sa iyong kapwa na araw-araw hindi alam kung may makakain. So, handa ba talaga tayo doon? Handa ka bang gawin? O kaya naman, simula pa lang ito, isipin mo na pag nilayan mo, anong sakripisyo ang iyong gagawin sa loob ng 40 araw na ito para maihanda ko ang aking sarili sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Isip,
Doon sa aming formation na ginawa dito, no, may mga lumitaw, no? Sabi ay magbabawas po ng social media. Ay sa loob ng 40 araw na ito, magbabawas po ako ng paninigarilyo o pag-inom. Magbabawas po ng pagsha-shopping. Magbabawas po ng pagbili ng kung ano-ano. So ikaw, ano ang iyong gagawin sa loob ng 4 na araw na ito? Yung mga dati, no, hindi ka naman nagdarasal, hindi ka naman paladasal, o baka ngayong 40 araw na ito, maglalaan ka ng oras, no, para magdasal, nasa sa iyo. Pero ulitin natin, ha, gagawin natin ito hindi para magpapansin. Marami na pong tao ang papansin sa araw na ito o sa mga panahong ito. Marami ang nagsasabing sila ay mapagbigay. Nagbibigay ng bigas, nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng akap, marami nang nagpapapansin sa panahong ito. Pero kung ang papansin na yan ay walang kalakip na pagtitiis, at yan ay bakitang tao lamang, walang patutunguhan yan. O ngayon, handa ba talaga tayo na magpalagay ng abo sa ating mga noo? Pag-isipan mo muna na mabuti, ha? Kasi hindi ka naman itatakwil ng simbahan kung hindi ka magpalagay ng abo dahil Katoliko ka. Dahil marami rin namang Katoliko ang ngayon naghahanap buhay na at para sa kanila, wala yan, mas mahalaga magtrabaho na lang ako. Pero ikaw na nandito, sana po, no, ito ay seryosong paghahanda, seryosong gawain na dapat mong maunawaan, maintindihan. Muli, ang paglalagay ng abo ay tanda ng ating pag-amin na tayo po ay makasalanan at tayo ay nagbabalik loob sa Diyos. At sa loob ng 40 araw na ito, nawa magawa natin ang magkumpisal, ang magsisi sa ating mga kasalanan. Sabihin niyo nga po, kumpisal. May 40 araw, ha? May 40 araw na aalalahanin mo lahat ng iyong mga nagawang kasalanan kahit noon-noon pa. Sana bago ang magmahal na araw, nakapagkumpisal tayo. Amen? Ngayon po ay babasbasan natin ang mga abo na gagamitin po sa paglalagay mamaya. At pagkatapos po, uunahin po muna ang mga servers. Mauupo lang po kayo dyan. At pagkatapos ng misa, doon po lahat ay papahiran ng abo sa noo. So maupo lang po kayo at yung mga servers lang po ang uunahin. Pagbabasbas at paglalagay ng abo sa ulo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak
na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos sa tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawanggawa at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dumulog nawa tayo sa sakramento ng pangungumpisal, lalo na sa panahong ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online.
lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagintapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong iginararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din sina Basilia at Nathan at ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo, tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa pagpapahid ng abo ay pipila din po kayo ng pakumunyon at mga lay minister po ang maglalagay ng abo. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.